Hi Scorpio! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, gagawin natin ang inyong monthly reading, no? Sa buwan ng September 2023. Before that, nais kong magpasalamat sa ating mga current viewers and subscribers. Sa mga new viewers, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. And, humingi ako ng paumanhin kung hindi natin nagawa yung reading yun nung August, I believe, kasi I am on medication and we will see if kung ma-operahan ako this month. So, kaya tinatapos ko yung mga reading nyo for this month. Kaya, please include me in your prayers. And also, naging busy ako kasi may tinapos ako na review para makapag-take nung certification exam. And under God's grace naman, napasa natin yung exam na yun. Okay? So, enough of that. Nilagay na natin yung disclaimer bago mag-start ng inyong reading. So, uunahin natin munang basahin ang pag-ibig nyo, no? Ang love situation nyo pagdating sa buwan ng September 2023, Scorpio. Okay? I-shuffle lang uli natin ang mga cards in front of the camera. Okay. So, 5 barahan kukunin natin para sa inyo. Hindi tayo magkuha ng reversals o mga lumilipad na baraha dahil we need to honor and lay out the cards carefully, no? Kasi yun yung traditional approach. We need to keep the practice sacred. Okay? And 5 baraha sa larangan ng pag-ibig pagdating sa ating Scorpio. Okay? Sa buwan ng September 2023, mga intuitive messages, mga tagubilin, payo, advices, no? Guidance, mga areas na dapat nyong pagtuunan ng pansin. Okay? Alright. So, 5 baraha para sa ating Scorpio. Pagdating sa larangan ng pag-ibig. Okay? Maraming salamat guys sa mga hindi bumitiw sa ating Tagalog Reading Channel. Something came up at na-appreciate ko ang inyong support at mga magagandang comments. Okay. Sa larangan ng pag-ibig pagdating sa ating collective Scorpio. Okay. Take whatever resonates guys dahil collective reading to. Okay. Kaklarify natin isa-isa yan later on. Alright. Sa Scorpio, ang una mong card, ang sabi dito, no, higher power. So, meron tayong divine timing at play here. Something na mangyayari sa takdang panahon o kung yung panahon at ang mag-aadya. Okay? Hindi ito something na kailangan natin i-control or i-manipulate or kailangan mong i-master, no, yung will mo para gawin. Okay? It's not something like that. So, yung connection na to, sinasabi na basically, hindi mo kailangan mag-effort to make it work. Okay? Hindi mo kailangan ng panahon at oras na mag-invest ng sobra-sobra or mag-overthink. Okay? Kung nagawa mo ng lahat ng maaari mong gawin o makakaya, no, it's about time na, leave this to our, higher power sa ating, kung ano man yung pinaniniwalaan nyo sa ating Panginoon, sa ating Birheng Maria, sa mga anghel, sa mga divine, okay? So, ito ay something na nakatakda at maaaring mangyari kasi it's fated or may timing na involved, okay? Hindi ito, ibig sabihin na hindi mangyayari. So, sinasabi ko nga na mangyayari sa takda at tamang panahon. Okay? Right? Second card, no, para sa inyo. Scorpio, why? So, maraming katanungan sa connections na to na nangangailangan ng sagot. Okay? Maaaring may unfinished business kayo ng tao na to na you're dealing with or nalilito ka, nasa state ng confusion din yung connection or nasa limbo, stuck kayo in a rut, walang galaw, walang movement. Okay? So, hindi mo alam kung nagtapos na ba, kung ito ay old energy or magkakaroon pa ba ng restart. Parang feeling ko may biglaang nagtapos, tapos parang nagulat tayo, no? Okay? Bakit nangyari to? Okay? Ganon, kung old energy to. Kung new energy naman to, may confusion sa connection, okay? Or sa relationship, okay? Or maaaring hindi pa natin lubusang kalala, kailangan natin maging mas inquisitive, mas maalam, at mag-observe, okay?
wag padalo sa dalos. It's good to ask questions. Okay, guys? Maganda rin mag-investigate or hindi naman sinasabing i-scrutinize natin na investigahan na parang magiging investigador tayo, no? Hindi gano'n, no? Para magkaroon tayo ng mas malalim na pagkilala, kumbaga, or pangunawa sa connection sa tao. Okay? Pangatlong baraha, no? Scorpio ang sabi dito, poise. Okay? Kung makikita mo to, meron tong energy na parang go with the flow kasi nandito siya sa edge ng pole na to nakatayo, no? May edge dyan, di ba? Tapos, oblivious siya dun sa danger. So, yung energy could be ikaw or yung person mo na masaya lang at unbothered, no? Wala tayong pake. So, sasabihin ng iba, sa isipin ng ibang tao, gusto lang natin maging masaya. Gawin, yung do what makes you happy. Okay? Yun yung energy na nakikita ko. Could be or could be them, no? Parang, alam mo yung kanta na kesira-sira, whatever will be. Ayoko mag-isip, ayoko mag-overthink, okay? But at the same time, meron kayong questions or why dito. So, these are para magkaibang energy, okay? But, you know, ang sinasabi rin dito, no? Tigilan na yung sobrang pag-iisip o yung pag-overthink, okay? Nang i-anticipate mo kung ano yung maaaring mangyari sa patutungo yung relasyon or yung connection or kung nagtapos na ba or hindi pa, kung may second comeback, ganun, no? Huwag na. So, isipin na lang natin na maging masaya tayo. Regardless kung ano man yung outcome, i-detach mo yung sarili mo sa outcome or sa possible na mangyayari or doon sa nakaraan. So, live at the present. Yun ang tingin ko sa poise, no? Unbothered ka na. Okay, wala na tayong pakialam. Just focus ka sa sarili mong growth at self-improvement. Okay? Ito yung pagmamahal sa sarili, no? So, ayan, may new life. Nakita mo tong energy nyo, Scorpio, no? Tao to, no? Na nakatayo to isa sa pillar. Ito naman sa pillar din, no? Tapos, meron siyang parang lumabas siya sa egg. Okay? Sa eggshell na parang may new rebirth sa'yo. Okay? May panibagong buhay, may panibagong simula sa'yo. Okay? Parehas silang masaya. I think nagaling ka sa isang sitwasyon, ang daming katanungan, confusion, but eventually, kailangan mong i-clear out yon or maki-clear out mo yon, magiging masaya ka ulit. Okay? Hindi mo kailangan ng partner. No, yung mismong sa sarili mo, i-appreciate mo. It could be na parang nahihirapan ka mag-let go, no? So, ang advice sa'yo is mag-focus ka sa sarili mong growth, health, you know, take a rest, mag-rejuvenate ka, magpaganda ka, yung physical and mental health mo, take care of it, ay mag-focus ka sa mga bagay na kailangan mo improve sa sarili mo. Okay? It's like parang a breath of fresh air sa'yo. Okay? Parang, kung kakalabas mo lang sa relationship, alam mo yun, learn to enjoy the singlehood din. Okay? Kung matagal ka namang hindi naging single, diba? It's about time na baka magkaroon ka rin ng me time para sa sarili mo. Yun yung nakikita ko dito. At it will help you kasi parang, it's something na bago, no, na new, na matagal mo nang hindi nagagawa or na experience. Experience new things alone. Hindi naman kailangan na you have to have na parang may other half tayo or person just to be happy. Yun yung lesson dito, no? Yung happiness mo, wag mong i-depend sa connection mo or dun sa person, okay? Importante na ikaw mismo, yung cup of love mo, full yan. Bago natin mai-offer o mai-share yan sa mga tao sa paligid natin, sa ibang tao, okay? Now, yung final card mo, no, Scorpio, meron tayong serendipity. So, yung mga serendipity, yung mga unexpected events yan, no? Kasi nga may higher power dito, like I said, no? Parang sa tamang panahon, sa takdang panahon, no? I think, no, may reconnection, if it's an old energy, okay, or pwede rin, merong parang whirlwind energy to, no? Yung series of events na hindi pinaplano, pero it happened, no? So, there's parang may sprinkle of luck din sa buhay mo. So, okay? So, alam mo yung serendipity ng movie na lagi kayo nagkikita for some reason. Don't ignore the signs, okay? Could be na parang may mga sign na nire-remind ka about a certain person. So, maybe, it's a clue or it's a hint, it's a cue rin na it's about time to reconnect with this person. Okay? It could be you, it could be them. But, ika-clarify natin, no? Maganda yung baraha. Okay? Now, i-clarify muna natin tong higher power. Okay? Higher power. Ang sabi dito, guys, peace. So, yun ang nakikita ko, no? Na dapat mapagtuunan ng pansin. Nakita mo tong poise sa new life.
ibig sabihin, finally, no, may peace of mind ka. Okay? So, yun ang i-prioritize mo at the present time. Ang timeline mo, September 2023. Yung peace of mind mo, yung mental health mo rin. I'm saying na parang, wag tayo mag-overthink about that person or that connection. Okay? Self mo muna, self-love, bago sila. Okay? Kasi at one point, na-confuse ka, no? Na-stress tayo, may disappointment and anxiety dito. Pero i-clarify natin tong why. So, leave it na. Kung nagawa mo na lahat ng best mo, leave it to the divine, sa higher power, sa universe, no? Kung kayo ang nakatadhana, may serendipity dito. Okay? Mangyayari. Okay? May divine luck yan, yung serendipity. Now, ano tong why? Clarify natin tong why. Scorpio. Mga katanungan, no? Time for a nap. So, yun. Nakita mo how may resting period ka. May peace, no? This September is about a resting period for you. May kapayapaan ka. Yun ang dapat mong i-focus. Okay? Peace of mind, inner peace. Mag-zen ka kasi meron kang poise, and new life. Okay? Yun ang dapat mong i-achieve ngayon for September. Could be an advice. So, yung mga questions ba, i-let go mo yan. Kung hindi mo makuha yung sagot ngayon, it's okay. So, parang, baka, alam mo yun, there are things na dapat na nating let go kung nahirapan tayong maghanap ng kasagutan or naghahanap tayo ng closure. Sometimes, a non-action or a no contact is already an answer. Okay? So, take a break. Sinasabi dito. Take a break, have a Kit Kat. Yun, basically yun. Mag-take tayo ng break muna, no? So, parang, isa rin to sa, pag nag-overthink tayo sometimes sa gabi, gising pa tayo, we stay up late, thinking dun sa situation, sa person, sa nangyari, no? Huwag mo nang gawin yun. Ang sinasabi dito. Sleep well, get a good sleep, mag-rejuvenate, mag-relax ka, pamper mo yung sarili mo. Basically, take a break from disconnection or in no contact kayo. I-appreciate mo na in no contact kayo kasi I think doon mo mahanap yung kapayapaan. Baka naman yung pag nag-connect ka na naman sa person na to, mas stress ka lang ulit. Okay? Now, ano tong poise, no? Ang ganda nung energy na to. Payo to sa love situation mo, Scorpio. Ano tong poise? Pansabing loyal heart. Okay? It doesn't mean naman na you're moving on, no? Pag inaalagaan natin ang ating mga sarili, minamahal natin ang sarili muna natin. It doesn't mean naman na nilalet go natin yung tao or nakakalimutan natin. Okay. Pwede lang din na parang it's a reminder na wag nating pabayaan yung sarili natin in the process na nagmamahal tayo sa ibang tao. Okay? So, it's possible naman din na alagaan mo yung sarili mo and maging remain loyal ka dun sa connection. Okay? But for the meantime, wala mo na action or no contact, it's okay. There's a process. Yun yung process ng letting go, process ng pag-move on, process of parang ma-appreciate mo na maging single ka. It doesn't mean naman binibetray mo yung person mo kung mahal mo sila or sila sa'yo. Okay? I feel like parang in the process of loving yourself also, it doesn't mean na hindi mo minamahal yung isang tao. Okay? I do think na pwede ring mutual feelings to. Okay? But it's about time na mas maging, alam mo yun, mas maging dominant yung energy na mahalin mo muna yung sarili mo ngayon. Okay? Yun yung sinasabi dito. Okay? It doesn't mean naman na ibebetray mo sila. Kasi, loyal heart But possible na maging loyal ka pa rin sa connection, sa feelings mo. May feelings ka, but huwag mo i-deprive yung sarili mo rin na maging masaya. Okay? Hindi dapat magkakos ng sadness yung connection mo. It should not affect you. Okay? Huwag mong hayaan na maging, makonsume yung sadness mo or yung heartbreak mo or disappointment sa connection or what happened para maging masaya ka. Yun ang message dyan. Ngayon, itong new life, no? Oops, new life. Tingnan natin to. Shuffle uli natin. Nakita ko yung observer, baka yung team, maybe updated pa rin sila sa'yo. May lumabas na baraha observer yon. Baka updated sila sa'yo, you could be keeping tabs pa rin sa kanila or paras kayo sa isa't isa. But at the same time, magkakaroon ka, ma-rejuvenate mo yung sarili mo. Okay, ano tong new life? Tingnan natin, Scorpio, meron kang here and now. See? Nakita mo tong taong to, nakasakay siya dito sa egg na may door, tapos meron siya ditong flag. It says, now and here. Okay, here and now. Andito siya sa gitna ng past and future, no? New life. So, it's about time you deserve something
new for you, a break, no, a new beginning. Mayroong nagtapos, pero wag mo muna i-open yung cycle na nagtapos, no, kung may completion na nangyari. Tapos, wag ka muna mag-look forward kung may reconnection or may second chance kayo or magkakaroon ka ba ng next love. Ang sinasabi dito, like I said, no, timeline mo, September 2023, i-focus mo muna yung sarili mo sa bagong ikaw. Yung ikaw na payapa, walang stress, walang confusion, kasi sometimes, baka doon sa mga panahon na kasama mo sila, no, hindi ka masyadong naging masaya, medyo napapabayaan natin yung sarili rin natin, at yung mga dapat nating gawin. Parang it's always about them na binibigay mo. So, make sure lang din na yung give and receive ng energy is balance, no? Baka nade-deprive ka rin, binibreadcrumb ka ng taong to, okay? Binibigay niya yung mga bagay na hindi mo deserve, o kaya hindi enough yung nabibigay niya sa'yo. Okay, you deserve more. Okay, so i-enjoy mo lang. Ngayon, ano tong serendipity, ah? This is good. This is good kasi parang short-term prediction to, no? Hindi ko sinasabing umasa kayo or mag-antay kayo, no? At one point down the road, pwedeng itong serendipity, makita mo yung person mo uli, eh. Okay? Or mag-reconnect kayo. That's the energy. Okay? Pero it's like, parang out of your control. Hindi mo alam kung kailan mangyayari kasi may higher power dyan, eh. Okay? Ano tong serendipity, no? Could be also a new person na mas magbabibrate ka or mag-drive ka with that new connection. Ano tong serendipity ang sabi? Clean it up. Okay? So, alam mo, pagpansin ko dito may coming around, no? May 360 turn around. Okay? Yung serendipity yung sinasabi dito, may kailangan kayong linisin. Unfinished business nga, like I said. There's a reconciliation possible in a distant future. Okay? Pero, ang sinasabi dito, don't anticipate. Don't be anxious. Okay? Yung serendipity na to will be a chance para to fix things, no? Mag-reconciliation kayo, mag-reconcile kayo. Ayusin yung mga differences o yung naging problema. Okay? So, yun. So, it's up to you kung gusto mo pang i-continue yun as lovers or as friends or let go na. Kasi nandun ka sa stage niyan. Pag nangyari yan na masaya ka, single ka, loyal pa rin, maaaring may feelings ka pa doon sa tao, pero alam ko yung feeling ng energy na happy naman ako kahit wala siya. Okay? So, sana nag-resonate tong love reading para sa inyo, Scorpio. No? Now, tingnan naman natin ang inyong general life situation. Okay? Pagdating sa career mo, sa financial situation, at kung ano-ano pa sa buhay mo. Okay? Let's see ang ating next reading. Okay, kuha tayo ng 5 bara. Okay, walang reversals kasi ika-clarify natin sila. Okay, sa life mo, career and finances. So, for September, sa ating collective Scorpio. Okay. Scorpio. Fourth card. Para sa ating collective Scorpio, ang huling baraha sa reading nyo. Okay. Alright, so ang una mong baraha, let's see, meron kayong 5 of Swords defeat. So, at one point sa buhay mo, you felt like parang may natalo, okay? Pwede ikaw yon, you feel defeated, okay? Na meron kang disappointment, heartbreak, or losses na it could be sa financial mo, baka nakaranas ka rin ng setback. Pwede rin to sa trabaho na may setback, okay? Parang feeling mo nasa losing end tayo, no? It doesn't have to be on those areas. Pwede rin sa life and love, okay? So, you would know kung saan tong feeling na to na parang you are in the losing end. Yun. Kung anong aspect na yun ng buhay mo. Ngayong September, yan yung naramdaman mo. Nararamdaman mo na. Now, 6 of Swords, may detachment ka. Hence, no, tingnan mo to may cycle. 5 of Swords and then 6 of Swords. So, detach ka doon, no, sa bagay na yun. No, iniiwasan mo munang mag-deal sa bagay na yun, kung ano man yan. Kung sa pera man yan, sa career, or sa love life, life in general, no. Baaring, may mga tao rin na din sa point ko or nilet down. Okay? So, detach ka. Detach ka doon sa
bagay na yon na nagpaparamdam sa'yo na yung worth mo hindi na value. Okay? Ngayon, third, Scorpio, merong inner skills magician. This is a good sign, major arcana. So, kahit na may defeat, no, sa isang aspect ng buhay mo or in some areas sa buhay mo, no, hindi ito naging dahilan para hindi mo pa rin subukan. Okay? Susubo ka pa rin. Okay, sa love man to, sa life mo to, sa career or sa pera, life goes on sa'yo. So, may tinatry kang i-manifest dito na mangyayari. Something good. Okay? It's up to you kung ano yun. Kasi, nandyan yung mga tools, nandyan yung money, resources mo, I think. Baka mina-manifest mo yung resources mo na mag-grow. Pwede rin sa job yan, naghahanap ka na ibang trabaho. You know, just an example. Pwede rin sa pera, gusto mong mag-grow, naghahanap ka ng sideline or side hustle, or gusto mong venture sa business. Sa love, pwedeng nag-entertain ka ng mga suitors or mga admirers, you know, these things. Yun yung try mong i-manifest. Now, fourth card, no, Scorpio, meron kang Six of Cups memory. So, may longing, may missing energy, no, na parang, may nakaraan ka. I think it has something to do dito sa Five of Swords na to. Whatever yung na-upset sa'yo, naka-upset sa'yo, kahit detached ka doon, still, no, nami-miss mo, no, you're looking back. Binabalikan mo yung mga nangyari, yung what transpired, ano yung what happened, no, yung naka-disappoint sa'yo. So, hindi ka completely naka-let go, no? But still, you're a strong person. May tinatry ka pa rin i-manifest dito despite or in spite of nangyari, no? Na hindi maganda. So, pero binabalikan mo, no? Maybe kasi yung mga alaala na yun serve as a lesson, no? Pwede rin nami-miss mo yung person if it's a love or life family situation, you know, may loss. It could be rin sa family, baka may umalis, no? Nag-abroad, just an example, or, you know, nag-crossover na. So, namimiss mo, stuck ka dun sa memory, and, yun, it doesn't have to be really bad, no? It's like, parang nire-relive mo lang yung good memories with them. Also, namimiss mo, may longing, may desire. No, yun yung Six of Cups energy. Okay? Now, yung last card mo dito, meron tayong Four of Pentacles. So, you're holding on, no? You're holding on. Ano to kaya? Greed, eh. So, it could be, no, kung Pentacles to, guys, babasahin natin sa iba't ibang way. Okay? Ang Four of Pentacles, you're holding on dun sa resources mo. So, sinave up mo. Okay? Parang, nag-worry ka, baka ma-deplete. Okay? Yun. Kung sa, may nangyaring setback. Okay? Sa career or sa finances. Kung sa love naman to, maybe, kasi may Six of Cups ka, no? So, chine-cherish mo pa rin, no? Yung memories mo with that person. Nag-hold on tayo. Okay? Yun yung Four of, na parang, hindi natin nakikita na yung other side, no? Parang you're stuck dun sa memory, dun sa person na yun. And then, parang, that's why you're failing to see other opportunities, no? Okay, na feeling mo ito na yung opportunity na para sa'yo. But in reality, there are other parang gusto pumatok sa'yo. Like, gusto paano mag-open yung door, yung Ace of Pentacles mo. Kung masyado kang nag-hold sa Four of Pentacles mo, which is not even something to hold on, no? Parang it's scarcity, eh. May scarcity mindset. Takot tayong mawalan, no? Takot tayong mawalan yung person na yun na hindi na natin nakikita na baka may much better, may Ten of Pentacles na papasok. Okay? Ganong energy. Okay? Ay, clarify natin. Ano tong Five of Swords, no? Para sa ating Scorpio. Ano tong Five of Swords? Intellect. Okay, so, Ace of Swords, yung clarity, no? So, ang hindi na ibigay sa'yo dito, yung clarity. Okay, na-confuse ka. Okay, yung assurance, yung commitment, yung information or news na inaantay mo. Could be a good news or a confirmation. Wala eh. Word of honor, you know, the word of commitment, yung word na parang you're holding on parang as proof na, tangible proof na it could work, na mag-work, di ba? So, yun yung wala. So, walang clarity, walang information or news na dumating, or it could be a bad news or information or a bad message that really upset you, na disappoint ka. Okay? Ngayon, naging detached ka doon, no? Naging detached ka doon, whatever it is na na-confuse ka, or yung walang clarity or kasiguraduhan. It's about words, okay? Yung mga empty promises din. Okay, could be someone also sa business or sa
alam mo yun, they say one thing tapos they do another thing. So, these things, no, Six of Swords, no guys, detachment. Tingnan natin to. Bakit ka nag-detach? Ano tong detachment? You are one. This is special card sa Beautiful Creatures Tarot, no? Authenticity. So, nag-detach ka, no? It could be hindi mo pinapakita kung ano yung totoo mong nararamdaman or kung sino ka. Parang nagwe-work ka ng false mask, no? Parang ngayon, pwedeng nasa stage or nangyari na to na hindi mo pinapakita or ina-express yung totoong ikaw ay nararamdaman mo. Parang kailangan mo mag-cover up nung emotions mo, what you think, okay? Gusto mo i-express. Parang hindi mo masyado na-express. Dinetouch mo yung sarili mo sa totoong ikaw. And parang pinakita mo yung other way, yung hindi ikaw talaga. Okay? For some reason, baka kasi shinield mo yung sarili mo. Gusto mong magpunta sa mas calmer na situation at nakikita mo na yung the only way to do that is, to pretend na I'm okay, to pretend that I'm not hurt, mga ganon, no? To pretend na hindi ako affected, to pretend to be strong kahit nasasaktan ako. Ngayon, that's an example. Okay, kaya ka nag-detach dun sa situation na yon. O, nag-detach ka dun sa totoo mong feelings or nararamdaman about situations. Okay? Now, ang magician, so yun din could be also an advice, no? To protect yourself, no? Huwag tayong masyadong parang if we are too genuine, no, medyo yun eh. Pag naging genuine tayo, makikita nila yung strength and weaknesses natin. So, it could also be an advice na wag tayong masyadong, wag natin i-wear yung emotions natin or yung what we think na out in the open, no. Protect yourself also. Magkaroon ka na parang anonymity or mysteriousness also, okay? Wag mo ibigay lahat. Huwag mo ipakilala muna kung sino ka unless tiwalang-tiwala ka dun sa tao. Okay? Ngayon, ano itong tinatry mong i-manifest, Scorpio? Unity, stability, and security, Four of Wands. It could be a home situation, no? You're trying to manifest yung parang solid ground, no? Yung foundation. Okay? Kung saan man yan, kung mag-start ka ng business, ng trabaho, gusto mo na, or ng love situation mo, gusto mo maganda ang foundation, yung hindi magka-crumble. Okay, yun, it could also be an advice, okay? Huwag tayong mag-build ng something na hindi tayo sigurado. Yung in the air ba, walang pundasyon. Okay? Kung business to, make sure lahat pulido, no? Kung gusto mo rin naman ng pera, make sure na kung may mga purchases ka or investment, make sure pulido, or basahin maigi yung mga kontrata. Kung connection naman to, make sure na kung gusto mo mag-manifest ng bagong connection or yung ex mo, babalik, no? Kung i-manifest mo, make sure na hindi na empty promises, yung may patutunguhan. Okay? Now, yung Six of Cups memories, down the lane, Scorpio, ano tong Six of Cups mo? Ten of Cups, contentment. Okay. So, alam mo yung Ten of Cups kasi sa traditional tarot is parang masayang-masaya ka kasi masaya yung connection mo with your person, may family kayo. Happy family, no? Happily ever after to. Okay? But, sabihin na natin, nasa nakaraan na yun. Okay, yun yung namimiss mo dito. Okay? Could be also yung, alam mo yun, yung sa family mo. Namimiss mo rin yung family mo na once ganon. And then, something has changed. Maaring may umalis, nag-abroad. For example, merong, sabihin natin, nag-crossover na sa heaven. No, it's just an energy na may longing tayo dun sa happiness na yun before na nag-iba yung situation na without them parang nakakamiss, parang may kulang. Ganun yung energy, Scorpio eh. You would know ano tong situation na to, okay? Na dati ang saya-saya, tapos ngayon parang may sudden shift na, ay, nakakamiss pala yung ganito dati natin, no? So, yun. Ngayon tong Four of Pentacles, no? Yung hino-hold on mo na, alam mo yung may parang may scars, takot kang mawalan, takot kang mawala yung tao, gano'n, no, na energy. Ano to? Mastership, Three of Pentacles. So, you're trying to hold on to a, parang, certain people, no, na katrabaho mo. Okay? Na pwede rin may dependency dito over certain people, no, na hino-hold on mo sila. Kasi you need their help. Parang gano'n. Okay? And kung sa pera naman to, takot tayo na kung ano yung resources natin ngayon, gusto mong pag-igihin, gusto mong i-improve kasi feeling mo hindi enough
hindi enough yung meron ka, yung material resources mo. So, kailangan mong i-improve yun. Okay? And then, kung sa connection to, guys, I think you're holding on to something, no, na gusto mo talaga na mag-work out yung connection. Okay? So, yun yung reading mo for general life. Situation mo ngayong September 2023, no? Maganda siya. Maraming mga advices and intuitive messages tayong nakuha sa iba't ibang areas ng buhay nyo. So, sana nag-enjoy kayo sa reading at nag-resonate kayo sa reading na to, Scorpio. I see you guys on the next monthly reading. Take care, guys. God bless. Mahal ko kayo, Scorpio. Bye-bye!